So, magandang araw. So, matagal-tagal din di tayo nakapag-check sa ating unit. So, ito na po. Siguro may singaw ito. Kasi iniwan ko ito nasa 2,200 yung hangin. Ngayon, nasa ano na lang, 500 or 600. So, i-check natin kung saan yung may singaw sa ating unit. So para din sa mga GC mag owners na malaman nila kung saan yung common na nagsisingaw yung mga unit ng GC mag. So o-ring lang ito. Try nating sundan. Una, babaklasin muna itong trigger mechanism or yung folding ito. Baklas muna ito. Tapos doon na tayo busisi kung saan ang singaw dito. Pwede nating lagyan ng langis. Pero sa nakasubok na ako, palaging dito yung nagsisingaw. Dito, so try natin ilagay sa sa tubig. Kunin muna natin yung ating scoop at saka yung barrel para din malinisan na natin kasi yun may mga kalawang. So sige. So sa pagtatanggal nito, makikita nyo na may 4 na alin dyan. So itong gagamitin natin dito. O ganyan lang. Luluwagan lang. Okay. So tatanggalin na natin. Yan, natanggal na. So ito po siya. So ingatan nyo po, baka may malaglag kagaya nito. Ito siya. Ito. So yan? Dito yan sa Dito yan. Diyan. So tabi muna natin dito. So magli-leak test tayo ngayon. Bago tayo magli-leak test, kunin muna natin itong barrel natin. So para yung na lahat, malinis na lahat. So babaklasin na natin para para isang gawa lang. Wala nang di na mag ilang baklas pa, iisa na lang. Sige. So ito na yung nabaklas na natin. So tamang-tama talaga kasi ito grabing kalawang to. Okay lang yan kasi yung labas lang, pero yun nga sabi ko nga kung kailangan talaga natin linisan kasi may kalawang. Grabe yung kalawang, pero yung loob nito okay, goods na goods ito. Parang salamin. Wala itong kalawang sa loob. So goods yan. So ito na so ang liit talaga ng Movil, So ito lang yung receiver niya. So ito yung tank. So ang liit-liit. Subukan nating hanapin yung yung leak. Tapos mag-change na din tayo. Change output nasa 1.8. So subukan nating 1.6 or 1.7 lang.
para di naman masyadong matakaw sa hangin. So ito. So try na natin kung saan yung singaw. So suspetsa ko dito sa sa labasan ng hangin sa barrel. May maliit na dyan. So nakakadalawa na tayo niyan. So i-try natin kung bubula yung lalabas ba yung bula dyan. Ayan nga, tama yung suspetsya natin. Pangatlo na natin dito. So okay, baklasin natin yan. So okay, so para mabaklas yung yung dito para mabaklas, so gagamit tayo ng special tool. Ito po, ito. So para yan dito sa mga butas na yan. So pag nakuha na natin, try nating i-leak test ulit. Okay, ito natanggal na gamit ito, natanggal na. Tapos i-leak test na natin ulit para makita nyo po yung saan yung singaw. Dyan. Dito po, dito. So dito po yung singaw dito. So para makuha yan, tatanggalin po itong tank mismo. So kunin po lahat natin yung laman dito para safe. Kasi di natin ito makukuha kung merong mga hangin dito, may malaman. Dito natin kukunin. Ito makukuha ito dito. Tsaka note po, may maliit na alin dyan. Hindi mo mabubunot ito pag hindi mo makukuha yung alin dito. So siguro din makuha yan. Tsaka mo makukuha ito. Tapos mag-change o-ring ka na. Tapos mag-change mag-change output into 1.7 or 1.6. So ganun lang po. So ipapakita natin mamaya kung paano tayo change o-ring nito. At siguro sa ibang video na yung change output kasi parang mataas na. Okay, dito po natin luwagan kung kukuha tayo ng hangin dito po sa sa output gauge. Yan, dinig niyo po. Ito po siya. So nakuha ko na yung lock dito. Ito maliit. So pag makuha mo na yan, nakuha mo na dito, yun na. So ganun lang. So itong o-ring na to, ito yung papalitan natin dito. Pagkatapos magpalit, test mo na sa tubig. Pag wala na, okay na. So tapos na tayong nag-leak test. Okay na to. Okay na, wala nang leak. So okay na siya. Pinalitan natin ng o-ring. So i-assemble na natin. Pero lilinisan muna natin to. Okay. Salamat po sa panonood.